Pampalusog ang pag-iyak ng bata. Huwag po tayong magalit. Yan po ay natural na proseso ng paglabas ng stress at frustration ng anak mo. Panoorin po natin hanggang dulo itong video ito para malaman mo kung bakit ang iyak ang pinakamagandang gamot. New day guys, new parenting content na naman po tayo. Sino po dito ang naiinis kapag umiiyak ang anak natin na walang tigil? Ang madalas nating sinasabi, "Tama na yan! Huwag kang umiyak! Sige na!" pero alam po ba natin mamis at daddies, lulusog ang anak mo dahil sa pag-iyak niya? Opo, tama na dinig nyo. Ang iyak hindi simpleng pagtatarayo o pagiging spoiled. Yan po ay isang natural na proseso ng utak para i-release ang stress hormones at bigat sa dibdib niya. Kaya sa halip na pigilan po natin ang anak natin, dapat nating payagan siyang ilabas ang lahat ng nararamdaman niya. Huwag po tayo magpanik sa luha dahil therapeutic po yan. Tingnan po natin guys ang positibong epekto ng pag-iyak sa mental at emotional na kalusugan ng anak mo. Gamitin po natin guys ang luha lesson, L-U-H-A. First letter po natin guys, L or linis. Linis sa emosyon. Ang pag-iyak po guys, yan po ay paglilinis ng loob ng katawan ng anak natin. Inilalabas po niya yung mga toxins at stress hormones tulad ng cortisol na naiipon dahil po sa frustration o kaya po yung galit niya. Second letter natin guys, U or unawa. Pag-unawa sa sarili. Kapag pinapayagan mo umiyak ang anak mo ng walang hatol, tinuturuan mo siyang kilalanin at tanggapin ang sarili niyang emosyon. Yan po ay pundasyon ng emotional intelligence or EQ. Third letter natin guys, H or hinga. Paghinga at pagkalma. Kadalasan guys, pagkatapos ng matinding iyak, umabalik na sa normal ang tibok ng puso at paghinga ng anak mo. Ang pag-iyak po guys, yan po ay tinatawag na reboot ng kanyang nervous system para kumalma at mag-regulate sa sarili niya. Last letter natin guys, A or asikaso. Asikaso at connection. Guys, pag nandyan ka habang umiiyak yung anak mo, for example, ginayakap mo, vina-validate mo siya habang nagsasalita siya, itinuturo mo sa kanya na safe siyang mag-express ng nararamdaman niya at hindi siya nag-iisa. Yan po ay pampatibay ng connection mo sa anak mo. Kaya guys, palitan po natin ang statement natin na huwag kang umiyak nang nandito lang ako anak. I-validate po muna natin guys yung nararamdaman ng anak natin. Sabihin natin ang nararamdaman niya, hindi po pinagbabawalan. Sabihin natin, alam kong galit ka na dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Second guys, provide comfort not solution. Yakapin natin ang anak natin nang walang kasabay na sermon o pangako ng reward. Tandaan po natin, ang pag-iyak ay solusyon sa stress niya. Next guys, tawagin po natin yung pangalan ng emosyon niya. Turuan po natin siyang pangalanan yung emosyon niya. Para sa susunod, hindi na siya iiyak ng iiyak. For example, sabihin natin, nalulungkot ka anak no, okay lang umiyak nak. Ngayon ko na-realize guys na ang pag-iyak ng anak mo hindi problemang dapat ayusin. Yan po ay senyales na malusog ang kanyang emosyon. Hayaan natin siya maglinis ng sarili niyang kalooban. Kaya ang lesson learned natin guys, huwag tayo magpanik sa luha ng anak natin. Hayaan natin siyang umiyak para maging malusog ang kanyang emosyon. Gamitin po natin yung luha lesson para palakihin siyang emotionally intelligent. Kaya tandaan natin daddy at mami, ang sagot sa tanong na pampalusog ang pag-iyak ng anak mo ay syempre naman. Dahil ang pag-iyak ay natural na paraan ng utak para tanggalin ng stress. I-guide po natin ang anak natin gamit ang luha lesson. Ikaw daddy at mami, anong simpleng salita o aksyon ang ginagawa mo para suportahan ng anak mo kapag umiiyak siya? I-share mo naman para makatulong rin sa iba.